Sabah, matatagpuan sa North Borneo, isang pinagtatalunang lupain sa pagitan ng Malaysia at ng mga angka ng Sultanang Sulu na naninirahan sa Pilipinas. Ang Sabah ay isa sa pinakamalaking producer ng petrolyo at langis at sa kasalukuyan ay nag-aakyat ng napakalaking bahagi ng kita o revenue sa ekonomiya ng Malaysia. Sa katunayan, nagpapasok ito ng 21.8 billion US dollars o halos 5.8% ng gross domestic product para sa Malaysia. Pero alam nyo ba na sinasabi ng angka ng isang sultan sa Sulu na sila ang tunay na nagmamay-ari ng Sabah? Sa katunayan ay hawak nga daw nila ang katibayan na pinaparentahan lamang ito ng kanilang angkan sa bansang Malaysia. February 2022, kinatigan ng korte ang claim ng Sultan ng Sulu sa teritoryo ng Sabah at inutusan ang Malaysia na magbayad ng 14.9 billion US dollars sa mga angkan ng Sultan ng Sulu. Ano na nga ba ang nangyari sa utos ng korte sa Malaysian government? Mababawi na nga kaya ng Pilipinas ang teritoryo ng Sabah? Ako po si Roy Zin, welcome sa Kied Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa inilabas na desisyon ng French Arbitration Court kaugnay ng agawan ng teritoryo, iniutos itong magbayad ang Malaysia ng $14.9 billion sa Sulu Sultan. Upang mas maintindihan natin ang dekadang territorial dispute o agawan sa lupain ng Sabah sa pagitan ng Federal Government of Malaysia at ng Republika ng Pilipinas bilang successor state para sa Sultanate of Sulu, atin munang alamin ang kaunting historical background ng Sabah. Matatagpuan ang teritoryong ito sa Northern Borneo sa Southeast Asia. Sa kasalukuyan, isa ito sa 13 estado ng Federal Government of Malaysia. Noong 15th century, ang isla ng Borneo ay tirahan ng lahi ng mga Indonesian, Sultanate of Brunei at Sultanate of Sulu. Sa kasalukuyan ay nahahati ang teritoryong ito sa modern-day Indonesia, Malaysia at ang disputed territory, ang Sabah. Sa pagpasok ng 1700, inirigalo o ibinayad ng Sultanato ng Brunei ang Sabah sa Sultanate of Sulu bilang pasasalamat dahil tumulong itong mapigilan ang rebelyon sa kanyang teritoryo. Pagpasok ng 1878, ayon sa isang kasunduan na pinirmahan ng Sultan ng Sulu na si Sultan Muhammad Jamalul Alam at ng isang pribadong kumpanya na British North Borneo Company. Nagkasundo sila na uupahan ang teritoryo ng Sabah upang magamit ang mga likas na yaman sa lupaing ito kapalit ng 5,000 Mexican dollars kada taon. Magmula noon ay nagpalipat-lipat na ang pamamahala sa lupain ng Sabah. Sa pagpasok ng World War II, sinakop ng Japan ang Sabah pero nang matapos ang digmaan, isinauli ng mga Hapon ang teritoryong ito sa British government. Taong 1963, nang binigyan ng kalayaan ng Great Britain ang Sabah at napasailalim na nga ito sa bagong tatag na Malaysian Federation. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng Pilipinas na pagmamay-ari ng isang Pilipino ang lupain na ito. Sa loob ng 144 years, malaking kontrobersya ang agawan ng teritoryong ito. Ayon sa Pilipinas, sakop ng ating bansa ang Sabah dahil pagmamay-ari nga ito ng Sultan ng Sulu na isang Pilipino. Giit naman ng Malaysia, ibinenta na ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company at wala na itong karapatan para sa lupain since 1878. Ayon pa sa Malaysia, sila ang successor o ang may-ari ng Sabah. Sa kabila nito, naging tuloy-tuloy ang pagbabayad ng Malaysian government sa angka ng Sultanate of Sulu ng halagang 5,300 ringgit o mahigit kumulang 70,000 pesos. Ito ang katumbas ng halaga ng 5,000 Mexican dollars sa kontratang pinirmahan noong 1878. Nakasaad pa nga sa tseke na ipinapadala ng Malaysia sa pamilya ng Sultan ang salitang cession payment. O sa madaling sabi, ay bayad sa pagbenta sa lupain ng Sabah. Giit naman ng Sultanate of Sulu, ito ay renta o bayad upa lamang taon-taon base sa orihinal na kasunduan.
Noong 1967, sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pasikretong sinimulan ang Operation Merteca kung saan plano ni Marcos at ng mga pangunahing general ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na magsagawa ng kudeta at i-take over na ang Sabah. Subalit hindi nga ito naging matagumpay dahil ibinulgar ng Senador Ninoy Aquino ang planong ito ng Pilipinas sa mga Malaysians. Samantala, taong 2013 naman, sinubukang pasukin ang Sabah nang aabot sa 200 na mga tagasunod ni Jamalul Kiram III na isa sa mga tagapagmana ng trono ng sultan. Sakay ng mga bangka ay dumuong ang mga ito sa lahat datu sa Sabah mula sa Simunul, Tawi-Tawi. Ang kanilang layunin ay upang ipaglaban at muli na ngang bawiin ang Sabah dahil hindi na nga matapos-tapos ang issue ukol sa territorial claims ng North Borneo. Tumagal ng halos isang buwan ang tinawag na Sabah Standoff kung saan 56 na mga tao ni Jamalul Kiram III ay nasawi kasama rin ang 6 na mga sibilyan at 10 Malaysian soldiers. Dahil sa pangyayaring ito, galit na galit ang Malaysian government at itinigil na nga ang annual payment sa pamilya ng Sultan ng Sulu. Dito na nga nagsimulang magsampa ng reklamo ang angka ng Sultan at iginiit nila na hindi nire-recognize ng korte na tagapagmana si Jamalul Kiram III at wala raw kinalaman ang kanilang angkan sa naganap na Sabah Standoff. Hinawakan ng kasong ito ng Spanish arbiter na si Judge Gonzalo Estampa noong 2018. Hindi pinansin ng Malaysia ang reklamong ito ng pamilya ng Sultan. Para matigil na raw ang reklamo, nag-alok pa ang Malaysian government na ibabalik nila ang annual payment na may karagdagan pang 10% o aabot sa 48,230 Malaysian ringgit o tinatayang 608,950 pesos. Tumanggi ang pamilya ng Sultan sa alok na ito ng Malaysia at ipinagpatuloy ang arbitration case. Ayon sa lumabas na hatol ng Court of Arbitration, sinabi ni Gonzalo Estampa na ang 1878 contract ay isang international private lease agreement. Sa mga tuwid, nirerentahan lamang ang Sabah. Dagdag pa ni Estampa, ang bentahan ng lupain ng isang estado ay hindi posibleng mangyari base sa international law. Sa orihinal na kontrata kasi na nakasulat sa salitang Jawi, ginamit ang salitang padyakan o ang ibig sabihin ay rental. Pero nang mai-translate na ito sa wikang Ingles, ginawa na itong grant o ceding of territory o sa mga tuwid ay pagbebenta na ng teritoryo. Sa huli, pinanigan ng Court of Arbitration ang claim ng angka ng Sultanate of Sulu na ibasura ang 1878 agreement. Ibig sabihin ay kailangan nang ibalik ng Malaysia ang pagkontrol sa Sabah sa pamilya ng Sultanate of Sulu. Dagdag pa rito, kailangan pang magbayad ng Malaysian government sa pamilyang ito ng 14.9 billion US dollars bilang danyos. Sa hatol ng korte, technically, ang kontrol at pagmamayari ng Sabah ay mapupunta na sa Pilipinas. Yun din ang gustong mangyari ng angkan ng dating Sultan ng Sulu. Pero hindi ganun kasimple ang sundin ang kautusan na ito. Sa loob ng maraming mga dekada ay nasa ilalim ng Malaysia ang kontrol sa teritoryo na ito. At isa pa, ito ay isa sa mga main source para sa petrolyo at langis at malaking bahagi rin ng ekonomiya ng Malaysia. Kaya't siguradong hindi ito basta-basta bibitawan ng Malaysian government. Ayon nga sa kanila, hindi raw nila kinikilala ang authority ng ruling na ito. Taong 2023, umapila ang Malaysian government sa resolusyon na ginawa ni Gonzalo Estampa sa Paris Court of Appeals. Ang lumabas na resulta, wala daw di umanong jurisdiction si Estampa at ang arbitration tribunal sa kaso na ito. Pumabor na nga ito sa Malaysia at inutusan pa ang angkan ng Sultan na sila pa ang magbabayad sa Malaysia ng 106,904 US dollars. Ibig sabihin, wala nang visa ang ruling na ibinigay ng arbitration sa kaso ni Judge Gonzalo Estampa at hindi na rin magbabayad ang Malaysian government sa tagapagmana ng Sultanate of Sulu. Ayon sa legal spokesperson ng Malaysian government, malinaw na malinaw daw
na ang pagpanig ng korte sa kanila ay lumalabas na gusto lamang perahan ng grupo o ng angka ng Sultanate of Sulu ang Malaysian government. Kaya ito nagsampa ng peking arbitration sa Spain at sa France. Sinampahan din ng kaso si Gonzalo Estampa ng Madrid High Court of Justice dahil sa ruling na ginawa nito na pabor sa angka ng sultan at nahatulan ng 6 na buwan na pagkakabilanggo at pinagtibay pa nga ito ng Madrid Court of Appeal. Noong June 2024, formal nang nag-hain ang kahilingan ng Republika ng Pilipinas sa United Nations upang tuluyan ng palawakin ang boundary ng nasasakupang teritoryo ng ating bansa o ang tinatawag na Extended Continental Shelf sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Hanggang dito lamang sa ngayon ang nasasakupan ng Pilipinas pagdating sa WPS, 200 nautical miles mula sa coastline ng ating bansa. Pero ninanais ng pamahalaan na mas palawakin pa ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Bukod sa China na pilit inaangkin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea, pumalma rin ang maraming mga bansa sa naging hakbang na ito ng Pilipinas. Isa na nga dyan ang Malaysian government. Kung inyong mapapansin, sa pagpapalawak ng ating mga nasasakupan, kasama na ang Sabah sa magiging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Pinirmahan na ni Philippine President Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagpapatibay sa karapatan ng bansa sa mga teritoryo at mga natural resources na sakop nito, partikular na sa bahagi ng West Philippine Sea. Dahil sa mga hakbang na ito ng Pilipinas, agad na nagalit ang China dahil inaangkin nga nito ang malaking bahagi ng South China Sea, kabilang na nga ang West Philippine Sea. Agad ding pumalag ang Malaysian government dahil sa mga batas na ito. Sinabi ni Malaysian Deputy Foreign Minister Muhammad Alamin na dahil sa bagong mga batas na ito ng ating bansa, nag-extend ang claim ng Pilipinas sa Malaysian boundaries at mapapasama na sa bagong mapa ng Pilipinas ang Sabah. Agad na nagpadala ng formal na liham ng pagprotesta ang Federal Government of Malaysia sa ating gobyerno dahil sa mga bagong maritime laws na inilabas ng ating bansa. Ayon kay Alamin, dahil sa mga bagong batas na ito ay muling nabuhay ang matagal ng issue ng Malaysia at Pilipinas hinggil sa agawan ng teritoryo ng Sabah. Ayon sa Kuala Lumpur, lalagpas sa 1979 Malaysian New Map ang sakop na teritoryo ng Pilipinas at itinuturing nila ito bilang violation sa kanilang maritime border base sa international law. Ang usapin tungkol sa teritoryo ng North Borneo o ng Sabah ay isa na siguro sa pinakasensitibong paksa sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng Malaysian Federation. Ang lupay ng Sabah ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Borneo sa Southeast Asian region at kasalukuyang bahagi nga ito ng ika-13 estado ng Malaysian government. Ang pag-angkin ng Pilipinas sa teritoryo ng Sabah o dating North Borneo ay nagsimula pa noong ika-17 siglo. Sa pagpasok nga ng administrasyon ni Bongbong Marcos, muling nabuhay ang usapin tungkol sa Sabah dahil na rin sa pagkapanalo ng kaanak ng sultan sa arbitration case nito laban sa Malaysian government noong taong 2022. Ayon sa court ruling, inutusan ng International Court ang bansang Malaysia na ibalik ang Sabah sa Sultanate of Sulu, kalaki pang pagbabayad ng danyos na nagkakahalaga ng $15 billion. Hindi naman ito naipatupad dahil makalipas lamang ang ilang buwan, taong 2023, na ipanalo naman ng Malaysia ang kanilang apela laban sa desisyon ng arbitral court, kaya naging invalid ang ruling na pumapabor sa angkan ng sultan. Muling ang umugong ang tila nakabaon ng halitan ng Malaysia at Pilipinas dahil sa Sabah. Hanggang nito ngang June 2024, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA na formal na ngang hinihiling ng ating bansa sa United Nations na mairehistro ang Extended Continental Shelf ng ating bansa sa bahagi ng Western Palawan Region. Ipinadala ang kahilingan na ito sa UN Commission on the Limits of Continental Shelf o UNCLCS, ang ahensya na siyang nagbibigay ng authorization sa pagpapalawig ng maritime border ng bawat estado. Kapag naaprubahan, magkakaroon ng exclusive rights ang Pilipinas sa lahat ng natural resources sa teritoryong sakop ng ating exclusive economic zones.
Ayon sa DFA, ang submission na ito ng Pilipinas ay hindi lamang deklarasyon ng ating maritime entitlement sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Ito rin ay pagpapakita ng commitment ng Maynila sa pagsunod sa batas ng territorial waters. Dagdag pa ng ahensya na nagsagawa ng masusing scientific research ang National Mapping and Resource Information Agency bago pa nga sila magpasa ng seabed claim sa UNCLCS at hindi biro ang ginawa ng DFA dahil 15 taon ang kanilang ginugol upang pag-aralan ang ipinasang claim sa pamunuan ng United Nations. Ipinaliwanag din ng DFA na sinasabi sa Article 76 ng UNCLOS ang isang coastal state kagaya ng Pilipinas ay may karapatang mag-establish ng outer limits ng continental shelf nito kalakip ang mga seabed at subsoil of submarine areas na hindi bababa sa 200 nautical miles at hindi naman ihigit sa 350 nautical miles kung saan kinikilala ang sovereign rights ng isang bansa. Sinisimula ng pagsukat ng lawak ng territorial seas sa baselines kaya naman kabilang sa rehiyong tinutukoy ng Pilipinas ang Spratlys, mga island, islet at iba pang matatagpuan sa Western Palawan territorial waters. Kung inyong matatandaan mga kabayan, naglabas ng panibagong mapa ang China noong 2023 alinsunod sa tinatawag nilang 9-dash line pero agad namang prinotesta ng mga bansang may overlapping claims sa nasabing teritoryo. Dahil sa overlapping o pagpatong ng 9-dash line claim ng China sa West Philippine Sea, naniniwala ang maraming mga eksperto na ang hakbang na ito ng Pilipinas ay upang i-counter o labanan ng iligal na pag-angkin ng Chinese government sa halos kabuuan ng West Philippine Sea. Hindi naman nagustuhan ng Federal Government of Malaysia ang ginawang hakbang na ito ng Pilipinas kaya naman talagang mariing tinutulan ng karating nating bansa ang hakbang na ito. Agad na nagpadala ng mensahe ang Malaysian government kay UN Secretary General Antonio Guterres noong June 2024 upang agad natutulan at himukin pa si Guterres na wag daw bigyan ng pansin ang kahilingang ito ng Pilipinas. Giit ng Malaysia, ang extent ng undersea continental shelf claim ng Pilipinas ay nagsimula raw sa baselines ng Sabah. Sa isang note verbal ng Malaysia's permanent mission to the United Nations sa mga kinatawa ng UN, mariing sinasabi ng Malaysia na hindi nito kailanman kinikilala ang claim o pag-angkin ng ating bansa sa Sabah. Malinaw daw ang ginagawang pagbaliwala ng Pilipinas sa hindi may pagkakailang soberanya ng Malaysia sa teritoryo ng Sabah. Katuwiran pa ng Malaysia na ang Sabah ay integral part ng kanilang bansa at kinikilala rin ito ng United Nations maging ng international community. Ang Sabah ay parte ng kanilang bansa magmula pa ng maitatag ang Federation of Malaysia noong 1963. Dagdag pa sa argumento ng Malaysia, ang pag-angkin ng Pilipinas sa soberanya ng Sabah ay pagpapakita raw na hindi pinapahalaga ng ating bansa ang right to self-determination ng mga mamamayan ng Sabah na piniling maging bahagi na raw sila ng Federation of Malaysia. Sa muli namang paghahain ng protesta ng Malaysian government tungkol naman sa dalawang bagong batas na ipinasa ng ating bansa, sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez na walang basehan ang sinasabi ng Kuala Lumpur dahil hindi naman nabanggit ang claims ng ating bansa sa Sabah sa mga bagong batas na kakapasa pa lamang. Ayon sa mambabatas, kung talagang ipipilit ng Malaysian government ang protestang ito laban sa Pilipinas, mas mainam pa raw na muling buhay na lamang ng ating bansa ang claim sa Sabah dahil ang Republika ng Pilipinas ang mayroon talagang historic right at legal title sa pinag-aagawang teritoryo. Nabanggit din ni Rodriguez ang ginagawang pagbabayad ng renta kada taon ng Malaysian government para sa lupain ng Sabah sa angkan ng Sultan ng Sulu. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.